Bago sa saksi, natunto na ng Philippine Coast Guard ang kinaroroonan ng lumubog na MV Trisha Kirsten 3. Nakita ito sa ilalim ng dagat malapit sa Balok-Balok Island sa Basilan. At ayon sa PCG, may na-recover ding isa pang bangkay ngayong araw. Dahil dyan, umakyat na sa 43 ang bilang ng mga nasawi. 316 naman ang bilang ng mga nakaligtas. Arestado ang mga magulang na nag-alok umano online ng kanilang anak para raw may pampuhunan sa street food business. Saksi, si Mark Salazar. Napaiyak na lang ang babae niya nang arestuhin siya at ang kasama niyang lalaki sa isang mall sa San Jose del Monte, Bulacan. Hinuli sila sa entrapment operation ng PNP Women and Children Protection Center. Ang dahilan, inilako umano nila online ang 12-day-old nilang anak sa halagang 27,500 pesos. May nahuli na couple. The biological mom is 22 years old and the father is 19 years old. Yung biological father is nag-aaral pa sa ngayon. Lumalabas sa investigasyon na ibinenta nila ang anak para makapagsimula umano ng street food business. Isinailalim ang sanggol sa health at medical examination at dinala na rin sa isang accredited child agency. Mahaharap naman sa patong-patong na reklamo ang mga magulang ng sanggol. Kinakaharap po nila ngayon yung qualified trafficking. Meron din silang kinakaharap na child abuse and syempre yung illegal adoption. Yung sa qualified trafficking, non-bailable po ito at maaari silang matulan ng 20 years hanggang habang buhay na pagkakakulong. Sa Cagayan de Oro City naman, patay ang sanggol na isang buwan pa lamang matapos isilid sa bag ng sarili niyang ama. Ayon sa Cagayan de Oro City Police, hiniram ng 20 anyos na ama ang bata sa kanyang ina sa Misamis Oriental para sana ipakilala sa kanyang mga magulang. Wala na dahil siya nakontak mo itong nabalaka na ang hinahan mo itong nangayo na siya o assistant sa atong kapulisan. Dito, nakita maorkini ang bata nga nakasulod sa usa ka color blue nga bag o uban ang mga diaper o dito na suta nga patay na kini. Base sa investigasyon, pinatay ng suspect ang anak dahil natakot umano siyang malaman ng kanyang mga magulang na nakabuntis siya at patigilin siya sa pag-aaral. Mahaharap sa kasong parricide ang suspect. Wala pang pahayag ang ina ng bata. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Kabilang ang umano'y bumaliktad na police asset sa mga tinutugis na suspect sa pagpatay sa pulis na itinapon sa septic tank sa Bulacan. Nag-alok na po ng 1 milyong pisong pabuya ang DILG. Saksi, si June Veneracion. Sa isang septic tank o Poso Negro sa Malolos, Bulacan, nagtapos ang paghahanap kay Police Staff Sergeant Renato Kasaway. Miyembro siya ng Drug Enforcement Group na isang linggo nang nawawala noon. Huli siyang nakitang buhay noong January 24 sa kanyang birthday. Sa kuha ng CCTV nito, makikita si Kasaway na naka-striped hoodie. Naka-red jacket at black cap naman ang kanyang asset na si Julian Salamat. Nakinita umano niya sa isang compound sa Barangay Mohon sa Malolos, Bulacan. Hindi nahagip ng CCTV ang harapang pag-uusap ng dalawa. Pero maya-maya, sunod-sunod na putok ng baril ang maririnig. Pero ang mga taong nasa paligid, tila walang reaksyon. Sunod na makikita sa frame ng CCTV camera ang asset ng pulis. Sige na. Maririnig din ang pagbibigay niya ng utos sa kanyang mga kasama. Sige na, tutuloy yung dugo, pare. Tutuloy yung dugo. Hindi rin kita sa video pero ayon sa pulisya, pinagtulungan umanong maitapon si Kasaway sa loob ng septic tank. Makita mo dito yung conspiracy to conceal yung cadaver. Just imagine, nangyari January 24, na-discover natin January 30. Nobody from them reported the incident. 4 na sospek ang arestado, kabilang ang isang police corporal na si Vivencio Abalos. Inaresto natin siya for his concealment. Accessory siya doon sa krimen. Na kung dapat hinaresto niya na noong 24, dapat arrested na natin yung gunman. Tinutugis pa rin ang gunman at 6 pang sospek. Ayon sa pulisya, makakasama ni Abalos sa isang grupo ng riders sa mga sospek, kabilang ang mismong gunman. Ikinuwento pa raw ng gunman kay Abalos ang kanyang ginawa. Yung mga ganitong klaseng bagay ay hindi natin pwedeng palusutin. I am announcing a 1 million peso reward for information leading to the arrest of Mon Salamat and Company. Base sa investigasyon, may kinalaman sa trabaho ang pagpatay kay Kasaway
Mainit na umano ang mata sa kanya ng mga suspect na sangkot sa illegal na droga. During the interrogation natin, lumalabas talaga doon na itong si Kasaway, target na talaga nung ni Salamat dahil nagiging problema nila. Last December, nahulihan yung isang kasama nila, nahuli nito ni Staff Sergeant Kasaway. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng mga arestadong suspect. Nauna namang tumangging magbigay ng pahayag ang kaanak ng biktima. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Idinetalye ng DILG ang mga pangyayari sa pagpaslang kay Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Molinito at sa kanyang anak. Ayon po sa DILG, isinama pa umano ng mag-asawang suspect ang kanilang 3 anak nang bumiyahe para itapon ang bangkay ng mag-ina. Nagbabalik ang saksing si June Veneracion. Sa loob ng bahay ng mag-asawang itinuturong mastermind sa Novaliches, Quezon City, pinatay si Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Molinito, Enero 16, alas 11 ng gabi. Makalipas ang 6 na oras, sunod namang pinatay ang 8 taong gulang niyang anak na si John Ismael. Ayon kay Interior Secretary John Vic Rimulya, unang pinatay si Police Senior Master Sergeant Molinito habang nakaupo sa sofa ng dating pulis na inaanak pa naman niya sa kasal. Pinatay si Dayan Marie Molinito sa pamamagitan ng gunshot wound na pumasok dito sa ulo at lumabas habang siya'y nakaupo at lumabas po sa kanyang pigi. Isinunod naman ang batang si John Ismael. Sila eh. Parang, oo, yung mag-asawa rin eh. Binalot nila ng plastic sa ulo yung bata eh. Nang buhay pa. Sa extrajudicial confession ng isa sa mga suspect na kasabwat, hindi kasama sa plano ng pangunahing suspect na patayin ang bata. Pero basta naig daw ang kagustuhan ng kanyang misis. Actually, according to ang plano sana ni ay papuntahin lang sa iligaw yung bata sa Taguig, balik doon. Kaya lang ang nasusunod, ang gusto ni sama na kasi makikilala something na gano'n. Habang nangyayari ang krimen, nasa loob din umano ng bahay ang 3 anak ng mag-asawang suspect pero hindi nila nakita ang aktwal na pagpatay. Sa tulong ng isang kasabwat, isinakay sa isang SUV ang katawan ng mag-ina para itapon. Isinama pa umano ng mag-asawa ang kanilang mga anak sa biyahe habang sakay ang mga bangkay. Ang plano nila, alika, bakasyon muna tayo sa Baguio. Kaya na sinabi sa mga bata. Pero along the way, nung night time nila, umikot sila, didispose sila yung mga katawan. Merong, psychopathic criminal tendencies talaga kasi anong klaseng utak ka na meron? Anong klaseng puso ka na meron? Na pati anak mo, sasama mo sa disposal. Sa Pulilan, Bulacan, natagpuan ang labi ng babaeng pulis noong January 24. Habang sa Victoria, Tarlac, natagpuan ang anak niya noong January 29. Sa ngayon, 4 ang itinuturing na suspect at hawak na ng mga otoridad. Ang mag-asawang itinuturong utak sa krimen at 2 kasabwat. Sa videong kuha nung arestuhin ang mag-asawang pangunahing suspect, ay todo tanggi ang babae na naroon siya sa lugar ng krimen, bagamat napanood niya umano ang pagpatay via video call. Sa videong ito ay idiniin niya ang mister ni Molinito, pero ngayon ay person of interest na lang ang turing rito. Pinaluhod niya po si Ninang. Nagpapakaawa si Ninang sa kanya. Pinaluhod niya si Ninang. Ayon naman sa extrajudicial confession ng babaeng kasabwat, bago pa ang krimen, ay pinaghandaan na ito. May kwento doon yung 15 pa lang, parang meron ng mga biniling mga garbage bag at kinobera na yung sopa. Ibig sabihin, parang nagpaplano na sila. Lumalabas sa investigasyon na onsehan sa transaksyon ng sasakyan ang isa sa posibleng motibo sa krimen. Ahente ng sasakyan ng babaeng pangunahing suspect. May gusto umanong bilhing SUV Montero ang biktima, kaya siya nagbigay ng down payment na 550,000 pesos sa mag-asawa. Ipinabenta pa ng biktima sa mag-asawa ang kanyang lumang sasakyan sa halagang 450,000 para mabuo ang pambayad sa kursunadang SUV. Pero nang magkita-kita na sila ng January 16 para tapusin ang transaksyon, it turned out non-existent po pala yung Montero. So, pwede nating isipin na siguro nagalit siguro. So, yun ang tinitignan natin na isa sa mga dahilan siguro bakit binarel siya. And we have to understand also na itong mag-asawa, they have string of cases, estafa cases.
Bukod sa 4 na arestadong suspect, itinuturing pa ring person of interest ang asawa at ama ng mga biktima. Nasa restrictive custody pa rin siya ng PNP. Duda raw ang mga otoridad sa kanya. 2 things eh. Una, pinilit niya makremate kaagad yung asawa niya. With yung clothes yung clothes na namatay siya. Pulis siya, dapat alam niyo yun. Pangalawa, nung interview, parang wala siyang remorse. Imagine mo, anak mo namatay, hindi ka naiiyak, wala kang, parang baliwala sa kanya eh. Well, iba-iba naman tayo ng reaction, di ba? So, we have different ways of grieving. So, hindi natin mahusgahan base lang sa reaction niya. So, antayin natin. Kinumpirma rin ng abogado na nasa restrictive custody nga ang nasabing pulis. Matapos, madrop ang reklamo dahil iniurong ng kapatid ng biktima. Bago naman iproseso para sa inquest ang kasabwat na babae, iginit niyang hindi siya sangkot sa krimen. Kayo po ba isangkot sa krimen? Hindi po. Ano lang po kayo, ma'am? Witness lang. Witness po ako. Ako po nakakita. Ano pong nakita ninyo, ma'am? Kung paano... Sige, attorney, nagsasabihan lang natin siya, ma'am, kayo po. Ano pong nakita ninyo, ma'am? Sa ano na lang, ma'am? Sa trial na lang po. Hindi na niya ididetalye ang pangyayari sa payo ng kanyang abogado. Sa kabila nito, kumpiyansa ang PNP sa mga ebidensyang hawak nila. We are sure that this case will have a certainty of conviction. Ayon sa aming investigasyon, considered case closed na to at charges will be filed. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyo, saksi. Inihain po sa Kamara ang panukalang batas na layong ipatupad ang No Work, No Pay scheme para sa mga mambabatas. Ang pulso dyan ng publiko sa Barangay Saksi ni JP Soriano. Taong bayan na nagluklok sa pwesto sa mga senador at kongresista. Sa taong bayan din nanggagaling ang pampasweldo sa kanila sa pamamagitan ng buwis. Sa ilalim ng Salary Grade 31, mahigit 300,000 piso kada buwan ang sweldo ng mga senador at kongresista. Kung maging Senate President naman o House Speaker, pwede pa itong umabot sa hanggang 400,000 piso kada buwan sa ilalim ng Salary Grade 32. Bukod pa riyan ang mga bonus at iba pang benepisyo para matiyak na deserve ng mga mambabatas ang natatanggap na sweldo. Inihain ni House Majority Leader Sandro Marcos ang House Bill 7432 o panukalang No Work, No Pay Scheme para sa lahat ng mambabatas. Ibig sabihin, babayaran lang sila kung pumasok at nagtrabaho tulad ng pagdalo sa mga sesyon sa plenaryo, paglahok sa mga committee hearing, at paglahok sa official activities. At kung absent ng walang mahalagang rason, hindi sila sasahod para sa mga araw na lumiban sila. Pero sabi ng panukala, hindi naman daw mag-a-apply yung no work, no pay kung ang dahilan ng pag-a-absent ay valid naman o merong makatwirang dahilan gaya ng pagkakaroon ng sakit ng isang mambabatas, pero dapat ito po ay merong patunay mula sa isang licensed physician, meron pong official travel abroad o kaya sa ibang lugar, basta ito po ay otorisado rin ng Senado o kaya ng Kamara at meron na po talaga nakaschedule na leave of absence na dapat ay aprobado rin. Tinanong namin ng mga kapuso kung pabor sila rito. Sila pumapasok pa petek-petek lang, tapos kami, yung mga mahihirap, nagtrabaho ng maayos, kinukulangan ng sahod. Kung pala-absent ka, di wala kang sahod. Di ba tama yun, sir? No work, no pay. Parehas ang laban. Ang mga pala-absent, hindi talaga dapat naman ng kulang. Kung hindi niya kaya ano yung tungkulin niya, gawin. Tinanong din namin ang mga kapuso online kung pabor sila sa panukala. Sang-ayon ang karamihan sa kanila, tulad ng isa na nagsabing ang pinapasweldo sa mga mambabatas ay hard-earned money, kaya dapat paghirapan nila ito. Sabi pa ng isa, kung yung mga nasa laylayan nga, ganyan ang ipinatutupad, dapat sa kanila rin. Komento naman ng isa, sana pumasa ang panukala hanggang sa presidente. Kailangan din daw na bukod sa hindi sila mababayaran, magkaroon din ng parusa kung naging kaugalian na ang pag-absent. Sagot ng isa pa, ang ordinaryong manggagawang araw kapag hindi nakapasok ng 3 araw nang walang pahintulot, awol agad. Ayon sa co-author ni Marcos sa panukala na sinabotas Representative Toby Tiangco, na-inspire umano siyang mag-refile ng isa pang bill kahit mga mambabatas ang tatamaan. Natuwa ako dun sa no work, no pay bill kasi it shows na
gusto na natin magreforma dito sa House, no? Noong 17th Congress noong 2016, may final na akong bill, no? Yung ipagbawal na yung numero 8 plaka. Since mukhang seryoso naman ng reforma dito, ay re-refile ko. At sana naman umusad yun para wala ng 8 plaka. Pabor din si Senador J.B. Ejercito sa panukala. May niluluto na umanong ganito sa Senado. Nabanggit pa nga niya si Senador Bato de la Rosa na Oktubre pa huling pumasok. Hindi na nagpakita sa Senado si De La Rosa mula nang mabalita ang may arrest warrant umano na inisyu sa kanya ang International Criminal Court o ICC. Sige, Senator Bato, kung tinaano natin yan, ang proposal nga suspend na muna yung salaries niya. Hindi siya pumapasok. So, tignan natin kung okay sa kanya. Proposal ni Senator Lacson yun. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.